Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Who has to support podcast? Welcome back mga pare. Kung wala kayong mga masculine role model, no? Susupot-supot ba yung mga nasa paligid ninyo pare? Welcome kayo rito. Kung gusto ninyong mahawa ng masculine yung mga nasa paligid niyo, syempre, i-recommend nyo tong podcast natin. Panoorin ninyo habang nagiinom kayo, habang nagbabanding. Ngayon, summer. Diba? Galing kaming falls kahapon. Maraming mga tropang magkakasama. So, pagka nasa gimikan kayo, gamitin niyo yung podcast namin para mag-open ng kwentuhan sa inyo. Oo nga, no? Tama. Omsim. May malupit tayong milestone na naman Sige, pag malaki mo. Hindi tinataging milestone natin. Oh. Yung highest viewed video sa YouTube channel natin. Uy! Yung magkakasama tayo. Si Sadao, Joshon Point, Bugoy na Koy, 8 Asset. Yeah! Woo! Highest viewed na video sa channel ng Anti-Support. Yun na. Grabe, no? Sa ngayon, Solid. Sa ngayon, yun. Oh. Salamat kay Pero tingin ko Buki sa pagbaba. Tingin ko meron pa tayong magagawa na mas highest pa dyan. Omsim. Pero yun, no? Solid. Bit ulit natin yun. Kailangan. Oo. Yun ang goal. No? Mabit ulit. Pero sobrang solid nung experience na yun. Unang-una gusto ko rin ulit mag-thank you kay Bugi sa pagbaba sa podcast namin. Actually, yung akala ng iba pagka ganun katulad ng mga level ni Bugoy, intimidating. Matuwa ako pre kasi pagbaba niya parang tropa lang no? Humble si si Koy. Sa mga nagtatanong magkano daw yung binayad natin sa kanya. 'Di ba may mga nagtatanong din sa sabihin ko na ba kung magkano? Sabihin ko na. Sige. Sinabi mo. Tinatanong nila eh. Sige na nga. Para sa 3 episode. May tawad pa yun, pare. Sobrang bait ni Bugoy. Dapat M's yun Kasi sobrang bait ni Bugoy. Okay. So, wala na magtatanong ha. Ayan na, sinabi na sa inyo ha. Kamusta naman kayo, pare? Balito ko nag-outing daw kayo nakarang araw ha. Parang hindi ka kasama. Ay, kasama tayo. Kahapon. So, sinut namin to ngayon Thursday. Nung Wednesday, galing kami sa Mahay-hay. sa Taytay Falls. Sa Barangay Piit. So, experience natin doon. Actually, nung pagpasok namin, medyo, to be honest lang, medyo na-disappoint kami kasi ang daming tao, di ba? Aminin ninyo, sabihin nyo na kasi. Hindi, laban ako dun, pre. Laban talaga ako dun. Ako na, sabi ko, go. Ako yung tipo ng tao na dali mo sa swimming pool public. Ang daming mga mouth tax. Lalaban ako pa rin. Pero kung tatanungin mo ako mas happy, syempre yung konti lang tayo. Pero hindi, swimming pool, public, ganun karami. Hindi ako Laban sasampa doon. Hindi yun. Swimming pool, bad trip yun. Doon, game ako doon. Kasi nakita ko yung quality ng tubig, ang ganda Agos pero kung pool, parang imagine mo. Makati sa balat, sa totoo lang. Daming ihi. Di ba? Tapos di maalis yung tubig. Mas madumi yun. Madumi talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, laban nga. Kumaga, naranasan ko na kasi. Ako naranasan ko na, pero para sa akin, yung sa Taytay, yun sa akin, exception to the rule yun kasi ang ganda ng tubig Exception yun na kahit... Mas masiswimming mo pa yung draitan, no? Nasa pool na nakastuck yung tubig, no? Oo. Diba? Totoo. Maagos yun Kaya, daraitan nga, parang napaano rin ako dun Napaisip din ako dun Pero okay naman kasi maganda naman yun. Ayaw maano. Pero masasabi ko, masaya ako dun sa Taytay kahit maraming tao. Oo, yun naman yung komento ko doon. Kasi initial, pagpasok mo, ang daming tao. So parang, Pero yung na-enjoy na nga namin siya, nung nakahanap kami ng spot doon na sarili natin, tapos yung falls, yung tubig, yung linaw ng tubig, nakaka-enjoy na wala yung attention ko doon sa dami ng tao. Yung mga Ang sexy na babae. Dami rin sexy, Sexy na babayi. Daming siksik, daming sexy. Totoo. Yung nagpapapansin pa, di ba? Yun. Yung nagpapapansin na yun, sana, Shoutout sa'yo. mahanap niya na yung Hinahanap nagmamahal niya. sa kanya. Mahanap niya na yung hinahanap niya. Kaso, pag yung mga ganyan, paano nila hanapin yung
hinahanap nila. Halimbawa, may mga naghahanap sa akin. O, 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ano, aliyab sa sarili ang puta eh. Punta kayo sa Facebook ko, meron Discord link doon. Pag Okay. pumasok kayo doon, doon natin pag-uusapan ng mga sikreto ko. Ano naman puro bold niya pagpasok nila? Gogi, bold, pang ano yun, mahihinang support! Joshon Point para sa lahat ng social media kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy pabango. Available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check it out. Nasa link yung description, pare. Nasa description yung link. Ocha. Ang aga! Nasa description yung mga link, mga pare. So go ahead, check it out. Kung lalaki ka nanonood dito, mag-sports ka. Nasa link yung description. Nasa link yung mga description. Ano? Parang mag golden boy ka sa combat sports. Nakalaan ba? Mag-boxing kayo sa... Sa isa daw inaralan sa army, no? Gusto ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Kita nyo naman. Tinanggal ko ng corona ng bugoy. Harap-harapan nyo nakita yan, guys. Kasi mainstream na siya. Wala na siya dito sa underground, okay? Magpagkapit kayo sa Slick and Dapper, Metro Fight Club, Golden Boy, Boxing Gym. Shout out. And mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Always, mag-ipon tayo. Tapos pag may kailangan pag-imbisan, hindi buladas yung lumalapit na business, lapagan mo. May numbers. Diba? Yun lang naman ba yan lagi pag sa business, may numbers. Gano'n nakatagal yan. Sustainable ba yan? Nagpa-positive ka ba? O baka puro negative lang yung numbers niyan. Pag ayaw ipakita yung numbers, ito yung pansin ko eh. Pag bakas ka dito na, ano tayo, sosyo tayo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pag ayaw mo ipakita yung numbers ng monthly, ano mo, ayaw ko. Ayaw ko. It's either negative na yan, palubog na yan. Ito pre, ito yung maling application nung ano eh, nung yung mga motivation, yung mga, ano ba tawag dito? Yung mga motivation na ginagawa natin, yung mga principles na inano natin. Pagdating sa business, yun nga, pag nag-usap tayo ng business, pakitaan mo ko ng mga specific na projection, number, pakitaan mo. Pero, ang gagawin, mag-i-skip dun sa, hala mo, para makaalis ka sa hirap, dapat lakasan mo yung loob mo. Huwag ka mag-isip ng negatibo, ano, papasok ka ba? Nasaan yung numbers? Kung hindi ka papasok, supot ka. Alam mo yung gaganunin ka? Yeah. Ang dami naging ganun dati, pre. Kaya pati sa scam, ganyan din ang pitch nila eh. So, alam mo yun, lalo pa pag sa kaibigan mo manggagaling, ang pag sa kaibigan mo kasi nang galing, pag ginaganon ka niya, na parang nilalagay ka dun sa, sinusupot ka, di ba? Parang sinasabi niya na siya yung malakas ang loob, siya yung lalaban. Kalongges ka. Sinusupot. So, ikaw ngayon, ano ka na lang din, papa. Sige na nga, para di niya na akong masabihan na ganun. Tapos paglipas ng panahon, lugi naman kayo. Diba? Sa red flag nga sa akin yung ganyan, yung sasabihin niya sa'yo na, mag-invest ka dito sa business ko. Tapos, tignan mo yung history niya, wala naman pala siyang napaunlad na business. Diba? Tapos, ang business pa na pinopropose sa'yo, malakihan kagad, malakihang business kagad. For example, pre, invest ka dito. Tapos ang gusto niya, restaurant kagad, pero wala siyang background ng kahit anong handle na business. Red flag sa akin yun. Kumbaga yung business itself na malaki is pang-engganyo lang sa'yo dahil illusion siya na magkakaroon ka rin ng malaking kita kagad. Kaya tignan nyo muna yung history ng tao na naghingi sa inyo ng investment kung meron na ba siyang napaunlad. Pero kung sabihin natin, pre, tara, business tayo, t-shirt. Parang okay lang eh, di ba? Start small. Kung magsa-start yung small na business, nanghingi sa'yo ng investment or niyayaya ka na mag-co-partners kayo, para sa akin, okay, wala namang mawawala eh. T-shirt, magkano lang eh. Mas okay ang small talaga. Start small. Nakakapagtaka, nakakatakot talaga yung malaking sisimulan. Oo eh. Ako hindi ako expert sa restaurant, pero pansin ko lang, yung mga restaurant na malalaki na ngayon na nag-boom, nagsimula sa parang karinderya type shit. Totoo. Even Jollibee, nakita mo yung picture ng Jollibee dati. Ang liit lang, tas burger lang, parang burger lang yung halos tinidinda. Parang sinliit lang na Angel's Burger, yung parang unang store nila. Kasi nag-expand. Totoo Tsaka ito pa, isa ako sa mga unang bumili ng t-shirt nila na packet tees pa yon. Yung Don't Blame the Kids, pre. DBTK? Oo. Shoutout sa DBTK. Buti kilala mo na rin yan, no? Dati pa. Dati pa? Dati pa yun. Oo. Yun nga kasi nung sumasayaw pa kami. Tapos,
sa Cebu, Ayala Mall sa Cebu, meron, ewan ko kung hanggang ngayon nandun pa yun. Pero nung nandun ako, nakita ko nandun na rin sila, DBTK, may shop din sila. Kasi parang ang uminit ngayon na, yung Rich Boys, medyo mas, Rich boys, na hype. Pero yun nga speaking of starting small, isa ako sa mga unang bumili pre. T-shirt na sobrang nipis pa. Hindi naman natin masasabi na high quality na. Pero sila yung nakita ko na t-shirt lang siya tapos merong bulsa rito. Tapos ang ganda nung pocket tee. Tapos yung design pa niya camouflage dito. Yun yung una kong t-shirt sa kanila. Binili ko pa yun kasi nandun sila sa workshop ni Brian Puspos, yung sikat na choreographer. Nandun sila, may maliit lang sila na stall doon, pre. Kala mo wala lang. Wala pa talaga sila. Wala, talagang humble beginnings din. Humble beginnings. Pero alam mo sa mata natin nun, kaya nasa sa tao lang din yun. Kung tutusin, humble beginnings sila, pero hindi sila mabantot sa paningin natin, di ba? Paano nila present kasi. Paano nila i-present, di ba? Hindi sila, squawk type. Hindi squawk. Kaya yun, it makes sense din na umabante sila kasi umpisa pa lang, kumbaga may class sila eh. Oo. Actually, yung dalawang may-ari na yun, sila yung nagtitinda Sila rin. Oo. Bro, kasi di ba, namimili ako. Naalala ko yun. Nakalimutan ko yung dalawang may-ari na yun. Magkapatid ba yun, di ba? Magkapatid yun, di ba? Hindi ko na kinilala na may-ari. Basta yun, naalala ko talaga sila. Memorable yun kasi sabi ko, boys, yung mga t-shirt na to. Tapos sobrang sila, accommodating. Ito bro, tignan mo to, parang bagay sa'yo itong gray. Maputi ka, gray yun. Yun ang binili ko. Talagang may talaga siya. Onan siya. May enthusiastic. Enthusiastic, yeah. Bro, gray, bagay sa'yo ito. Ganun mo. Tignan mo. Sige, kunin ko na yan. Mga 3 t-shirt ata binili ko nun. Gray, brown, tsaka itim. Kasi ang galing nila mag-sales stock din eh. Kaya ako pre, bilib ako at gusto ko talagang tropang may puso talaga ako sa mga taong naggaganyan na nag-i-small business, nag-a-attempt na small business. Ihingi ko to ng pasensya. Bagay na bihira ko lang nakita nung employed ako, yung mga kasama ko sa trabaho. Hindi sila ganyan Hindi sila enthusiastic. Hindi sila enthusiastic. Sila pa nga yung tipong pag may sinubukan ka, dahil syempre, pag sinimulan mo, hindi pa naman big time yun. Medyo medyo madi-discourage ka eh. Tatawanan ka. Di ba? Parang, basta di-discourage ka talaga kasi itong mga to, meron tong mga illusion. Kasi porque consistent yung kita na nung pera nila, meron silang illusion na nasa isang mataas na na rin sila eh. Nasa isang mataas na level na rin sila eh. Kasi hindi nga naman mahahalata pag employed ka na, ano yung tingin yung minimum na sweldo lang mapagmumukha mo ng, yung facade mo, mapagmumukha mo ng ka. Big time. Big time ka. Minimum na sahod? Oo. Sa binata. Kunwari binata ka, siguro I kahit... think 50K ang sa tingin, Hindi, malaki yun. Lalaki na ulo. Lalaki na ulo. Pero yun na nga. Pero yun nga, kahit ang sweldo mo lang ata 25K ka lang, mapapogi mo na. Gaga mayabang ka na nun. Mapapogi mo na yung sarili mo, so makakapagyabang ka na. Nung panahon na single ka, Oo, di ba? bata ka, 25K, gago mayabang ka na nun. Oo. 20K nga, feeling ko pare, parang Pwede tangin rin ang angas ko na eh. Oo, pwede rin eh. Oo. Pero hindi mo pa mabibili yung pamorma mo dun, tol. Wala. Hindi pa. Sapatos ngayon, next month yung pantalon. Yeah, ganyan, tama. Chop ko dun Or eh. mga peke, magpipeke-peke ka lang muna. So, mapapresent mo na as... Pero hindi mo pa rin mabibili ng madami, even peke. Parang dalawa lang muna. Sabagay. Totoo. Next cut na. Next cut up na. Kasi nga, mabibiting ka kasi kumakain ka, transpo mo. Tumasahe. O may eat out minsan. Oo, yan. Yan ba, ganyan, di ba? Yan. So, dahil sila sa ganong liit na sweldo, nakakatambay na sila sa mga celebration, mapepeke na sila na nila na mabango yung buhay nila. Yung mayabang, may delusion na. Ang pag nag-small business ka, lalo na focus ka doon, minsan, small business ka, nag-uumpisa ka pa lang, minsan talaga makakalimutan mo yung pagpapapogi eh. Talaga nakafocus ka kasi doon sa kita ng di ba? Totoo yan. Hindi mo gagalawin yung pera mo. Ang panghinayang, iro-roll mo na lang. Oo, di ba? Kaya, doon nagkakaroon ng opportunity itong mga empleyado na to na parang feeling nila okay na sila.
Oh, actually, madami na rin akong nakikita sa social media ngayon, mga nagpo-post. Sa TikTok, Facebook, mga problema nila sa mga higher level sa kanila ng mga empleyado, pre. Na tipong kahit sa labas ng opisina, dala nila yung pagkayabang nila. Dala nila yung pagka-boss nila. What? Ang dami nagre-reklamong ganyan. Upal. And sa akin naman, may experience din akong ganyan, pre. May experience akong ganyan na tipong bumili ako ng big bike. Diba? Bumili ako ng big bike, pre. Okay. May big bike din tong boss ko na to. Pangalan ng moong na yan. Hindi ko alam eh. Babanatan ko yan. Nung nalaman niya na may big bike ako, tangina, dinownplay niya, pre. Dinownplay. Stupid. Sabi nito. Ilang cc yan? 500? Ba't 500 lang? Ilang horsepower niyan? Talagang bino-voice out niya, pre, yung opinion niya. Yung binubunganga niya. Hindi ko naman kailangan. Malakas pre. boses niya. Malakas kasi nasa parang inuman kami, ganyan eh. Sabi niya, cc? 500? Ba't 500 lang? Ba't 500 lang? Ilang horsepower yun? Sabi ko, 86. Bakit 86 lang? Ang bagal niyan. Sabi ko, Yung ina mo, makaka 100 ka pa mahigit sa expressway, hindi na-picturean ka doon, di ba? Oo, 80 nga lang doon eh. oo nga, di ba? Maximum. Gagong Oo. puta. Sabi ko, hindi, kasi sa Honda nga, kinumpara ako sa Honda. Honda nga, 650cc, nasa 90 horsepower lang. Ito, 500, 86. So, Parang same-same na. sa diba? level niya, pasok na. Oh, hindi, bagal pa rin. Papadrive ako, so pinadrive ko sa kanya. Tangin na. Nilait na naman. Kahit na naman, parang ang bagal, ganito, ganyan. Hindi, napunta dun sa, paano ko na-afford yun, di ba? Paano ko na-afford yung motor na yun? Sabi, paano na-afford yun? Ganyan. Hindi, may business kasi ko eh. Ano yung business mo? Social media. Tangin, hindi tatagal yan. Hindi tatagal yung mga social media. Oo, hindi tatagal yung mga social. Kumbaga kasi, kagaya nga ng sabi ni 8 Asset, may itong mga nagtatrabaho itong mga boss na to, na nagtrabaho sa, yun nga, corporate, dahil mataas nga ang posisyon nila, at wala silang iba na ikakaangat ng buhay nila. Akala nila, yung pagiging corporate nila is, kahit sa labas ng opisina, iyon sila eh. Alam mo yun? Kaya naiinis ako, may ibang, tas marami rin ganyan na, tangina, boss ka lang sa company. Paglabas natin dito sa opisina natin, hindi ka boss, kaya pag gusto kitang sapakin, sasapakin talaga kita. Hindi mo rin ako may HR. Hindi mo Labas ako na to may eh. HR. Oo. Kaso syempre, nandun pa rin yung hindi natin maalis yung respeto natin sa kanila. Minsan ganun talaga ang tao eh. Kung saan ka nagtatrabaho, boss siya, minsan hindi mo talaga maiwasan na maging boss din siya, itrato siyang boss sa labas eh. Kaya nandun pa rin yung respect. Pero sa totoo lang, naiinis na ako noon, pre. Sabi ko, ano ba tingin mo sa sarili mo? Di ba? Kaya ako nga, ang perspective ko sa mga yan, mga boss na mayayabang sa opisina at pati sa labas ng opisina, yung pagiging boss na lang kasi nila yung pinaka nakuha nilang nakuha nilang achievement sa buhay nila eh. Di ba? Malamang yan, walang sports yan, walang malupit na hobby yan. Kumbaga, pag uwi pa niyan, babatukan pa ng asawa yan. So, binabawi nila dun sa opisina. Pre. Minsan pare, pag sobrang dina-downplay ka sa office nung boss mo na pangit. Minsan best my experience Yung type kasi niyang babae pare, ikaw yung type. Ay po, dyan. Pare, naranasan ko yan pare. Baka type ka ng babae nun. Or Kasi, di naman sinabi sigurong type ka ng babae na type niya, pero napapansin ka ng babae na yun. Parang, alam mo, itong si ito si Josh. tsaka hindi malabo eh. Usually ganun tol. Kaya napipitik insecurities ng lalaki na nagugulat ko na lang, ba't ba ako binabasag nito? Ano ginawa ko dito? Nga nga eh. Most of the time ganun pre. Nabanggit ka nung type niya, parang napansin ka nung type. Naiinis siya. Tsaka pre, ako sa totoo lang, di naman ako, minsan sa mga salita ako, passionate ako. Kaya, may init pag nagsalita. Parang, pag hindi nakakaintindi, kakategorize nila na mayabang. Pero sabi ko, hindi ako mayabang, pero, naaamoy natin, alam natin ang itsura na nagyayabang lang talaga. Oo. Alam natin yung tsura. Kasi halimbawa dun sa case na yan, yung sa trabaho, tapos parang big word kung makapagsalita. Essence natin na
ang liit ng mundo mo eh. Diyan ka lang. Alam natin na maliit lang ang mundo sa ano. Maliit lang ang mundo sa trabaho. Tapos kaya nararamdaman mo yung ganyan, nakala mo okay na, pero ignorante ka dun sa part na mas malaki ang mundo dito sa labas. Ibang laro dito. Alam mo, napansin ko nga rin yan, pre, dahil kasi nung elementary ako, nasa maliit na school ako, bago ako lumipat dun sa school natin, napansin ko yung difference ng ano talaga eh, pag nanggaling ka sa isang maliit na grupo hanggang sa pag lumipat ka sa mas malaki na grupo, alam mo, mas nakita ko talaga, dun sa mas malaking grupo, mas marami talagang humble dun. Pero ramdam mo na mas exposed at mas may tira yung mga tao dito sa malaking mundo nito, which is common sense lang. Mas magagaling talaga yung mga game ng mga tao dun kasi ang daming nasusubukan eh, ang daming inputs na pumapasok eh. So, yun nga, yung mga empleyado na mahahalata mo naman na wala ng ibang mundo talaga, makaamoy mo eh, kasi it doesn't make sense yung mga yabang mo, di ba? Doesn't make sense yung yabang. Halimbawa rin sa specific case mo nun sa motor, kunwari nagkakaganon siya, bakit ganun? Ano ngayon? Oo, di ba? Anong Hindi ako nagipagkompetensya sa kanya. Hindi mo ako nagipagkompetensya pero he sees me as a competition. Teka lang, boss ka na nga eh. no, di ba? Diba, dapat nga doon pa lang humble ka na dahil boss ka nga sa opisina. Ako, empleyado lang ako. Siguro kasi, nakikita niya dahil, ito lang naman ang tarang theory ko bakit naiinis siya. Kailangan niya pa kasing maging boss para makuha yung big bike, pre. Ako, under niya ako, may business ako on the side, na-afford ko. Hindi niya siguro matanggap. Putang ina, ilang puwet ang hinimod ko rito sa kumpanya para ma-afford ko tong big bike ko. Ikaw, pa-relax ka lang dyan. Puta, tier 1 lang ako. Putang ina, na-afford ko yung motor. Pero ako mag-stick ako doon sa possible na pansin ka nung babae Pwede. na type niya. O baka nga asawa niya pa eh. No? Isa pang napansin ko, Pwede. Possible yung boy. Sino tong matangkad na to? Hindi naman sinabing type ko yan ha. Pero sino tong nakasalamin na to? Yung simpleng ganun lang, kago nakaka-insecure sa lalaki yun. isa pang reason nun, hindi malabong nag-trigger yung Napoleon complex. Kasi itong height naman talaga ni Josh, matangkad naman to sa average eh. So Kahit kahit nagkiklik lang yun, pre, pag dinahamak mo yung maliit. pag hinahamak, Oo, wala naman kasing threat na binibigay ito yata. paano kung sa imagination niya, hinahamak na siya? Gog. Presence pa lang. Make sense yung babae. No? Sa babae ang ramdam ko, pre. It's either asawa niya yon, napansin siya, sino to? Anong gano'n sa picture siguro, or sino yung kasama mo na anong ganyan? Or baka sa katrabaho ninyo na isa niya pang type niya pa, na si Josh ang napansin. Usually, ganun talaga natitrigger ang isang lalaki na yamot na walang reason. Pare, dun talaga. Kasi naranasan ko rin yun nung bata-bata pa ako, nung nasa trabaho ako. May isang sobrang yabang akong ka-work dun na sobrang yabang niya talaga. Pero napapansin siya ng babae. Tapos pati yung type ko napansin siya. What the fuck? Putang na parang wala ka pang value noon, wala pa akong value noon, wala rin akong may bubuga masyado noon. Agent lang ako noon, tapos wala pa akong ipon pa. Wala rin akong na-explore pa sa pagkatao ko ba at karakter ko. So, ang tanging ginawa ko lang is dina-downplay ko siya ng dina-downplay. Parang, every time na nakikipagkwentuhan siya, binabasa ko talaga siya. Parang, pakayabang mo, wala ka rin naman, sana wala ka dito. Puro bara-bara. And, nagkasundo lang kami nung mayabang na yon dahil, mayabang lang pala talaga siya, pero mabait siya. Kapag, alam mo yung yabang niya na, humor pala talaga niya yun, na-realize ko. Kaya pala nag-agusto yung mga babae sa kanya, kasi humor niya yung yabang. Gamit niya lang siguro sa inyo. Ako lang, Siyempre, kasi, pag lalaki na yabangan mo, iba, tangin na mayabang din ako eh. Di ba? Babae kasi, comedy sa kanila eh. No? yeah, or, wala pa kasing chance kasi para magkausap din kami ng nakikita ko lang siya eh, tapos parang, one word lang nun eh, yung tropa na yun. Kasi naging tropa kami, so okay naman pala. Ngayon, kumalas na rin siya sa trabaho eh, nag-business siya ng mga itlog-itlog. Anong binibenta-benta niya? May mga itlog-itlogan siya eh. Hindi ko alam paano niya ginagawa yan. So going back, isa yung tingin ko, malaking bagay talaga yun. Kasi may mga ilang tropa rin tayo. Napitik yung ego sa ganung sistema. Oo. Diba? Nabigla na lang niya hinate yung isang tao na, what the fuck, bakit hate mo yan? Wala namang justification yan.
Nakakatawa pa nga. Ang dami ko na papansin ng mga ganyan eh. So sobrang trip nila yung EA pre. Di ba may EA, bagong EA. Itong mga matataas ng posisyon na to. Puta, gagawin talaga nila lahat para gagamitin nila yung position nila para magkaroon lang sila ng something connection dun sa bagong EA. I agree. Gagawin nilang secretary, minsan Pinapalapit. napalapit talaga. Tapos kahit anong gawin nila, syempre, iba pa rin yung dating talaga ng ano eh. Minsan kasi yung pagiging boss sa babae, parang secondary lang siya eh. Andun pa rin sa attitude, tumitingin yung babae. Kaya Attitude. kahit Tama. ginawa na nila lahat para mapalapit tong babae na to, pinapansin pa rin yung mas maangas na lalaki na tier 1 lang. Nangyari yun. Tapos ang nangyayari tuloy yung tier 1, parang pinag-iinitan. Tangina, iba ba? Magugulat ka na lang. May report na bukas, nilipat ka na ng team. Di ba? Dahil sa babae lang. Malaki chance yun, boy. Ako, hindi ko man mapapatunayan sa sitwasyon mo at sa experience mo. Pero naniniwala ako na yun lang makakapagpa-downplay. O, Posible. utak ng isang lalaki. Nang walang reason, ha? Mm. Unless may ginawa ka sa kanyang hindi maganda. Pero kung walang reason, yun lang yung nakikita ko. Mm. Or Napoleon complex niya kasi unano siya. At feeling niya baka maging threat ka magtagal. Mm. So, pinabara ka niya. Kaya, oh. Alam mo, ang sa totoo lang, sana karamihan sa inyo dyan ng mga employed, wag mapunta sa ganitong kategorya. Pero kasi sa experience ko kasi, major na experience ko, pag naging comfortable ka talaga sa pagiging employed, marami talaga hindi na nag-grow yung utak eh. Kasi ang mga bagay na marami nga napansin ko na hindi ko gusto, marami namang mababait. Pero yung mga nagsettle na lang sa ang cycle ng buhay, trabaho, tapos ng trabaho, magiinuman, ano yun? Pag ginawa mo lifestyle yun, hindi ka na makakaalis bilang empleyado nun. Agree and somewhat parang gumagawa ka rin ng bubble eh. Ng sarili ninyong bubble. Yan. Ano sineselebrate nyo? Inuman kayo na inuman. Oo, agree. Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga tropa natin, sa mga nanonood sa atin na hindi pwedeng ang lifestyle mo lang is office, bahay, office, bahay. Kasi somewhat yun nga, nakikreate ka ng bubble, nakikreate ka ng illusion na sa opisina mo, mukhang okay ka at mukhang tama yung buhay mo. Mukhang tama yung lifestyle na breakfast, lunch, merienda, inom, dinner. Mukhang magiging normal eh, di ba? Kung nandun ka lang sa cycle na yun, nandun ka lang sa ang buhay mo, opisina lang. Di ba? Kaya dapat meron ka talagang somewhat in the middle, may activity ka talaga between bahay at opisina. Kaya, kasi yung activity mo between the bahay and the opisina, yan yung parang Sasagip sa'yo. sasagip at also the reality. Yan. Yun nga ang Diba? totoong mundo eh. Mm. Pero nasa majority of your time, nandun sa Opisina. artificial na mundo. Wala yun. Hindi yun ang tunay na mundo. Hindi talaga. Natasan lang natin ng pera ang opisina. Tandaan ninyo yan. Oo. Huwag ninyong igagawing karakter ninyo yung ugali. Yung pagiging boss nyo dyan. Tama. Huwag nyo embodied yan. Huwag nyo isakatao ninyo yan na ikaw talaga yan. Karakter mo lang yan dyan sa opisina mo. Hindi talaga ikaw yan. Ang totoong ikaw sa labas ng opisina. Etong mundo na to. Yung mga tao kasing mga katrabaho na nakakainis dati, pre. Lahat tayo pati mga SP family dyan, alam ko, mga brother natin dyan, nakaranas na kayo nung may nakakatrabaho kayo nakakainis. Masama ugali, alam mo? Yung mga yan, ini-embodied na kasi nila masyado yung pagkatao nila sa opisina, masyado nilang pinag-isa. Akala mo naman, mamanahin mo yung opisina pagdating ng araw. Totoo, no? Totoo. Alam mo, na-realize ko, kaya sila ganun, bukod sa wala silang pera, takot sila mawala yung work na yun, sila dun yung mga taong hindi nakaalis dun hanggang ngayon, pare. Yun nga eh. Kasi yung mga matatapang na yan, deep inside, takot yan sa totoong mundo. Matapang sila sa opisina, mayabang sila sa opisina, pero takot naman sila tumalun dyan. Diba? Takot silang, parang kumawala ba, okay na sa kanilang ganito sila. Gaano karaming buhay empleyado ang
nagko-combat sports? Wala akong kilala nun. Noong time na yun. Meron silang experience nung high school and college na kukwento nila. Like, Oo. ano sila, jujudo sila or kung ano naman sa player sila. Pero, yung sasabihin mo na during nag-work kami nung pinapractices pa rin nila, wala, hindi nila kaya pagsabayin. Pag uwi nila, lobat talaga sila. Bag. Wala, ganun nga. So, ayun nga. So, meron namang mababait, pero naging comfortable na, naging lifestyle nga. Trabaho, inom. Meron ding iba nga na ibang path naman, empleyado pa rin, pero sila naman tong matatapang na category. Pero ang problema, ang naging common, dahil wala nga silang binuong buhay sa labas ng trabaho nila, wala eh. Ignorante. Kaya kung empleyado ka, tapos nag-a-adapt ka ng pagiging bossy, pagiging mayabang, wala ka namang binubuong buhay outside ng ng trabaho mo, wala, flop yan. Pangit yun. Ignorante ka lang talaga. Ignorante ka. Alam mo, sa totoo nga lang dahil nga nung naging yung empleyado pa ako at that time, ito na yung time na meron nga akong in the middle, which is itong pagsa-social media ko, pagbe-business ko, pagko-combat sports ko at that time. Dahil parang ako yung nakakaintindi of the bigger picture. Yes. Naintindihan ko na lang din sila, pre. Hindi na lang Oo, kaya parang kaya tinatanong mo, ba't di ka na bad trip? Kanina, di ba? Behind the camera. Ba't di ka na bad trip? Parang naintindihan ko na lang siya. Parang sabi ko, sige, sa akin mo ilabas kasi naintindihan kita Kumbaga, loser ka talaga Boy, wala Ako kang satisfaction sa pambabasag. Ako? Ako may satisfaction ako nun. Ako kasi, wala, nandun ako sa more on intindi na lang kasi Very matured. pagka pinatulan ko to, kawawa to talaga And yun nga, inisip ko na lang, alright, go ahead, sa akin mo ilabasin kasi mamaya, babatukan ka na ng asawa mo Mamaya, hindi mo na naman abot yung motor mo, tutumba-tumba ka na naman. Ganun na lang. Gago, magkaiba talaga tayo, no? May mga values lang tayo na pinagkakasunduan talaga. Pero may mga natitira pa rin tayo side to side ng mga kanya-kanyang ugali natin, no? Siguro dyan sa bagay na yan, mag-iiba tayo. Kasi ako, umiipitik talaga ako, pre. Lalo nung gago yung mga kapwa supervisor, gano'n. Binabalandra ko sila sa basketball noon, pre, nung time na yun. Nagre-reklamo sila. Bawat spin ko, nakaumang daw yung siko ko. Hindi ko sadya. Sinasadya ko yun, pre. Oo, pre. Sinatama ko talaga sila. Kinakatawan ko sila. Kasi gusto ko ipakita talaga na tanginan yung sa opisinang yayabang natin dito. Kaya nyo pa rin kaya pakatawanan yan. Pumipitik ako ng ganun doon. Tapos, pag ganyan na lakas mambara nung katrabaho mo, pre, nang babasag din ako pabalik. Tapos sobrang yabang. Let's say, ang dami mong gamit. May kotse siya. Ako that time, wala naman talaga lahat. Binabasa ko lang, wow, yung galing. Ganun. Sabihin mo lang ganun. Pinaplex siya, may kotse ako. Ikaw, ganyan ka. Opisina, ganyan. Ang galing mo naman, no? Ang galing. Sarkasamin mo na lang. Sarkasamin mo. I-OA mo yung reaction. Wow, galing ka. Oo, ganun. Titigil yan. Kaya, Tapos parang ganun, parang si Chika makakagawa ako pinapalakpakan ko yun Pinapalakpakan ko yun. Di ba nagyayabang talaga, inuman ganyan. Gago. Okay, ginagano ko, gago. Tong ino, we. Pare, hindi na nagyayabang, promise. Tumitigil din. So, tinan mo, kaya napaka-importante nung in-between. Kasi lalo na nga, di ba, bata ka. Tapos halimbawa, yan yung first job mo, tapos nagtagal ka dun. Nagsettle ka. Usapang sweldo na lang Ako nagpabasag, pare. So, syempre, dahil nagtatrabaho ko, napag-usapan namin yung sweldo ng isa't isa hanggat dun sa boss. Tipong, yung mataas na boss namin, 200,000. Dahil dun sa mga in-between activities ko, nakakamit ako ng mga tao, may tipong, piloto siya, sumisweldo ng 400,000, pero tao sa tao niya akong tinatrato. So, yun yung nagpabukas sa akin. Ang galing. Bakit napakayabang nitong boss natin? Ako lang nakakaalam sa utak ko lang yun. Ba't napakayabang nito? Yung kilala ko nga, close kami, tao-tao sa tao kami mag-usap, kalahati lang yung sweldo. Itsura mas bata yun sa'yo, mas maganda yung katawan nun sa'yo. Kinakausap ako ng tao sa tao, kaya sabi ko talaga, merong mali talaga dito. Merong mali. Hindi talaga nabibili yung, humility ba?
Yung pagka makatao ba, let's say. Hindi talaga nabibili yun no? Kailangan din kasi ng experience di ba? Parang ang humility hindi siya kumpleto pag ignorante ka. Senyalis nga tingin ko yun ng low IQ ang isang tao Oo. Pag wala siyang ganon, tapos lalo niya nakakalimutan pag marami siyang pera. Para sa akin, since Low hindi mo IQ, low IQ kasi hindi mo na kaya balance Oo. Di ba? Ako may pagkamata pobre din talaga ako pag urat ako. Pag urat talaga ako. Pero sa mga taong wala namang ginagawa masama sa akin, hindi ako ganun Diba? Kasi nung time na nag-handle din ako ng mga agent, di naman ako ganun Never talaga ako naging ganun. Never nga ako na bad trip sa pangat na score Oo. Ganun. Kasi alam mo, ang realization nun, kapag halimbawa, nandun ka na sa, mas okay ka, mas mataas ka kaysa dun sa mga empleyado mo, okay na nga yung pakiramdam Okay na. Ipasa mo na sa kanila. Maging masaya. Kaya nga low IQ Low IQ nga. Low IQ. Okay ka na. Medyo umangat yung posisyon mo, umangat yung sweldo mo. Maging masaya ka na. Di ba? Ganun na yun Chill ka na. Sumasahod ka na ng maganda Di ba? Huwag ka namang away ng mga empleyado mo. Pag may nagkamali, pag-usapan mo, huwag mong bulyawan. Di ba? Minsan kasi tol, pag sobrang boss na sila, nalilimutan nila, yung mga empleyado nila, may ego yan. Akala nila siguro, porket sinasamba sila, inahalikan puwet nila, sinisir sila, good morning boss sila araw-araw, feeling nila, wala nang ego yung mga ahente nila. Hindi nila alam, malalaki pa rin ang ego ng mga employee na yun. Yung huli ko na experience nung ginawa, binarubol, nag-swipe ng sobrang daming Jordan. Kawawa yung client namin, yung customer namin Oo, kasi ang ginawa pala, nag-iipon pala ng credit card, pre. Tapos sinend niya sa Gmail niya lahat yung credit card number, pati yung CVC, lahat. Nag-swipe ng maraming Jordan, pre. Daming Jordan. Na nabulyaso siya. Wala naman isa siya So, swabe lang. Oo, kasi nga tinatarantado rin siya Revenge niya yun. Ayun na nga yung sinasabi ko. Kasi may ego yan. Hindi mo alam ang tao na nakakalaban mo. Ay, So, napulap yung account. Lahat kami kami. Nasanction kayo lahat. Kami. So siya, sweldo siya, kayong mga naiwan ng lalo na yung... Tinanggal yung account syempre parin. Pare, sa mundo ng pre, pag credit card na ang usapan, magpo-pull out talaga ang niyan, ang client niyan. Kasi, ang sistema niyan, ibig sabihin, hindi pala kami secured sa inyo. So, ano pang business namin sa inyo? Kahit isang credit card lang ang i-swipe dyan, sabi ko sa'yo, mapo-pull out yung account nyo na yan. Million deal lang mawawala dyan. Okay. Nag-bridge contract yung company mo. Million din ang susunugin nun. Durog ang company nun, pre. Pati yung mga boss mong mayayabang, titilapon yun. Babalik to zero yun, pre. O, dahil nangyari, kinarma siya, di ba? Yun ang hirap sa kanila Kaya hindi na nare-realize yung mga consequences. Basta natutuwa sila na high kasi. May high talaga dun no? May high dun sa... Dopamine, no? Dopamine sa pag-uutos, sa parang feeling mo titiklop sa'yo to dahil inutusan mo, takot sa authority mo, nakaka-high talaga siya. I agree. Well, nakaka-high talaga siya sa taong hindi pa talaga nasasapak sa mukha no? Yung ganon. Kasi kaya tayo, nasasabi natin na pag naging boss tayo, hindi tayo ganyan. Kasi nga, meron tayo yung middle talaga na buhay mo, yan talaga magpapahumble talaga sa'yo Yung mga activities mo, na hindi lang sa labas ng opisina. Kasi yan talaga, na-high sila dahil sa mga positions nila. Pero syempre, di rin naman lahat ng naging opisina natin kupal. Actually, meron din akong friend ko pa rin ngayon. Same position nung sinasabi ko sa inyong kupal na boss. Same position sila. Pero, fan ko siya, pre. Fan ko siya. Why? Anong pareho kami, pre? Bakit sa tingin mo naintindihan niya ako? May business din siya. Business din siya. Kaya pala nang mamatay yung dati mong boss kasi wala siyang business. Wala. Siya corporate lang talaga siya, pre. Tapos naungusan mo siya sa ibang departamento. Parang kaya nangihila. Ako meron din akong hindi makalimutan na nakasama ko sa trabaho dyan. Sa trabaho ko dati. Siya, matanda yun sa akin. 10 years ba gap namin? Parang 10 years ata ang gap namin nun. Siya naman, bunso siya sa pamilya nila. So, matanda siya sa akin, bunso siya sa pamilya nila. Yung mga utol niya, ang ganda ng business. Yun kasi nasabi ko Expose siya sa malaking mundo. Mga utol niya may business. Yung parang yung Japanese restaurant ba yun? Sa hotel, sa Alabang, dun yung
business. Shoutout mo para makainan nila. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Next time. Yakitori, Hindi. Yoshimitsu, Ang Tekken yun. Tekken. Tekken. Yung ganun yun. Warang, Tekken pala yun. Yoshimitsu. Warang. Yun kasama. Yun, yung katrabaho kong yun, okay na okay kami, ng vibes kami noon. Siya yung tipong pre, kaya niya rin makipagwalang yaan eh. Kaya niya, pero default siya dun siya sa nice lang siya. Nice, never siya magiging rude, ganun. Ang ganda. So, pero, yun, pag halimbawa, Tapusin mo kaya mo yung sinasabi mo. ano sinasabi? Hindi, ito yun. Ito yun. Nakatalo ka na naman. Hindi, ito pa rin yun. Okay. Siya pa rin yung tinutukoy ko. Na, ano to? So, pag sa trabaho, so, kasawa-sawa na o toxic, ganyan. Ang trip namin noon, marami kasi bundok sa Cebu eh. Magbubundok kami. Mag-hiking kami noon. Canyoneering. Activities. No? May mga Activities, ganyan ginagawa. Maganda. Ganyan dapat yung building eh. Oh. Dapat. Do you agree? Dapat. Ina kasi inuman lagi sa amin ng putan. Dami ko tuloy na si Gusto Bak. lang umiscore eh. Dami ko tuloy na si Bak. Tangin lang yan. Tingnan nyo kasi. Game. Pero pagkakit sa bundok, umiinom din naman kami. Pero, saya talaga nun. Hindi ko pa naaalala ko yun, yung mga sarap balikan pag ano eh. So, tinan mo, natuwa yung ilan sa mga katrabaho namin, natuwa dun sa bonding namin dalawa. Inubusan namin kami lang dalawang trip ng ganun eh. Actually, ang malupit dun, ginawa niya yun na mag-isa dati. Umakit siya ng bundok ng mag-isa. Solo? Oo. Delikado naman yun. Tapos, nagka-camp siya sa mga hindi campsite. Kasi, campsite, sabihin, Secured you. Si- Ano yun? secure. Patag na. patag na, ganun siya. Pag nahinto siya sa ano. Sa wild siya. Oh, hindi ko naman masabing wild. Wala naman mga wolf doon. Pero, mga alanganing spot nga na kapag makita ka ng kung sino mang, halimbawa, NPA dyan. Uy, huwag ka dyan. Gaganon siya. Baka nakakatakot naman yun. Tuklawin ka ng sawa dun sa tent mo eh. Pwede yun, di ba? No, Kaya oo. ka pa rin kapain nun eh. Or bubuli. Ang nakakatuwa sa kanya kasi, kahit hindi kami parehas, kasi ako nga to si mapangarap ba, vision, ano, ganun. Siya may vision din siya, pero para kasing, dahil 10 years ang age gap nga namin, parang okay na kasi siya. So, natutuwa siya na ganun ako, pero siya wala na siyang balak na mag-push pa. Pero nag-meet kami sa part na ganun. Values pa rin. Hanggang sa isang araw nga, sige tara, camping tayo. Yung natutuwa iba namin katrabaho. Ito na nga yung ebidensya ko na meron kami mga katrabahong bading na natutuwa sa company namin. So kasama namin yun, nagka-camping. Kaya ang saya din talaga pag nagka-camping kami. Kaya itong podcast medyo kinaya ko na kasi pag syempre wala sa bunto kayo nung gagawin nyo doon. Para rin kami nagpa-podcast so kwentuhan Yung mga bading na kasama namin natutuwa lang. Sabi nga nung isang bading ko dyan na nakakasama na tropa dyan. Nag-message sa'yo ngayon. Nag-message, hindi naman ngayon pero mga nakaraan. Sabi niya, alam mo, nung umalis ka, wala na akong nakakwentuhan tungkol sa stars, tungkol sa mga planets. Sabi, puro ang bababaw na, ang bababaw na ng mga tao dito. Sabi niya Wala na siyang ka-vibe talaga. Wala. Yeah. Kasi kami pa nagkukwentuhan kami nun, talaga anything under the universe sa mga pinag-uusap. Hindi ako binabasag ng mga yun. Pag halimbawa, pinag-uusapan namin yung mga mahirap na pag-usapan, yung mga spiritual na sila ganun din. Baka nagbabasa-basa rin kasi sila ng ganun. Nagbabasa-basa ka rin. Interesting naman kasi talaga. Yung mga ganun, no? Stars, mermaid. So, shoutout din dun sa boss ko rin na siya nagbigay ng accountant ko. Siya nagbigay ng account. Siya nagsuggest sa akin kasi naglipat ako ng accountant. Siya nagbigay sa akin. Ito. Okay yan. Tapos siya rin nagsasabi sa akin. Nung nag-start ako mag-business, nagulat ako may business pala. Sabi, hindi, tama yung mag-business kasi hindi laging nasa kumpanya tayo. Hindi rin tayo mahal ng mga yan. Anytime, pwede tayong tanggalin. Puta, nagkatotoo nga, pre. Diba? Na-layoff kami sabay-sabay kasama yung boss ko na yun. Sama siya. Minanifest niya kasi. Manifest niya. Pero, kung hindi ako sumunod sa kanya na mag-business, mas talo ko siya. May business siya, may backup plan siya. Ako wala. At least nakinig ka. Oo, nakinig ako sa kanya. Tapos, nasa nasa car accessories business naman siya. Uy, maganda yun. Ngayon, malakas-lakas na rin yung business niya. Shoutout Sa'yo, boss. Ang ganda rin ng business na yun. Hindi nasisira, hindi nalulumaan, Oo. Ang dali pa niyang i-market. Yeah. Di ba? Yun, natutuwa ako sa mga ganong boss. Ako na pansin ko lang din all throughout na
tatrabaho ko sa corporate, yung mga boss na mababait talaga, yan talaga yung meron talagang ginagawa on the side. Oo, yung may mga tira, yun talaga eh. Oo. Hindi kasi nila masyadong kinatawan yung opisina. Kapag alam nila na itong opisina is may part lang ako dito. Oo. Pero hindi ako ito. Yan. Kaya hindi sila bad trip. Hindi talaga. So pag binagkamali, ganyan, nangyayari yan eh. Oo. Ito pa, isa pa magpapatunay sa akin. Dati ako nagtrabaho sa isang retail company, pre. Kalaban siya ng SM actually. Di ko na lang papangalan. Basta kakalaban siya ng Ayala. R. Mula sa R. Robinson. Hindi rin. Basta yun. Robina. Hindi. Robus. Boss ko siya, Robus pre. ako eh. Technical support ako noon. Boss ko siya. Nirobus ka. Nirobos ka. No? Okay na naman ito, tuloy mo na. So, yung boss ko, chill siya, pare. Sobrang chill-headed talaga siya, pre. Sarap maging boss ng chill, Oo, pre, no? alam mo kung bakit? Tangin na burog-burog, pre, kung magti-t-shirt yun. Kasi ang uniform namin, pre, blue na polo. Okay. Blue na polo. Blue na polo, Siya, our company. Alam niyo na yan. Ma-flex din siya, pre. Talagang nagpipit siya, bumibili siya ng maliit na blue na polo. Kasi nga, nagbubuhat siya, pre. Sa kanya ako dati nagtatanong ng mga whey protein. Bro, saan mo binibili whey protein? Hindi, doon sa Walter Mart, meron doon, ganun lagi. Kasi yung light, chill-headed lang, nagkakamali ako nun. Hindi, dito kasi yan, ganito yan. Kahit sobrang hectic na, may nasirang, hindi naman nasira. Kumbaga, nag-off yung mga server, puta, chill lang show, yung babaeng boss doon. Ano kasi nangyari? Pero siya sabi niya, ako na. Doon na kayo, ako na. Ayos, tapos. Light-headed lang siya. Pero on the side kasi, ma-workout talaga siya, pre. Ma-workout talaga. Kumbaga yung frustration na pwede mong Nalabas i-release, niya na eh. na-release mo na. Oo. Bakit kaya ganun? Kung sino pa yung malalapad, sila pa yung chill lang kausap, no? No, Tapos hindi natataranta, no? Hindi iyakin. Ang nagets ko dun, pre, kaya nga ako nawalan ako ng believe sa maraming empleyado. Mga natataranta. Ang una talaga nun, pag merong sitwasyon sa trabaho, matataranta sila, tapos matatranslate sa tinotoxic na nila yung kasama na nila. Ngayon Madalas yung taranta, Lagi yun. maraming contributing factors dun sa pagkataranta na yun. Pero ang pinaka-major na napansin ko, nung nataranta ka, hindi na gumana yung utak mo, hindi mo alam yung gagawin. Emotion na yun. Emotion na. Agree Kasi with you, pare. Ang napansin ko, pre, dahil nung dumami na yung alam ko, kakalma ka eh. Kasi may nangyari, may sitwasyon. Mapupunta yung utak mo sa susolusyonan mo. Solution. Anong mangyari pa nagalit ako? Di ba? Wala naman. Wala. Didiretso ka solusyon. Kaya, nasabi ko talaga, Low IQ nga. bobo talaga. Oo. Bobo. Kaya nga, ako, masasabi ko nga, pag nagka-business tayo, kahit nakikita nila yung itsura natin na parang lumalaban, sa tao natin, hindi natin tutoxican yun. Tutoxican natin kung kung talagang sablay na Matigas talaga. na ulo. Kung hindi na align ng Totoo yan. ng mission. Pero kung para sa ikatutuloy ng process ng business, gusto natin smooth yan. Smooth. Pero ako, doon ako sa latigo side. Medyo maglalatigo ako, pare. May iba ako. Parang based kasi sa naranasan ko, pare, sa pag-handle, mas gumagana yung latigo. Hindi, pero ganito siya. Nakakaintindi ako ng latigohin mo ako kasi gusto mo yung tama ang umiral. Okay ako dun. Kasi ang naging problema ko nung tumanda ako, putang nang tong yabang mo, tinotoxic mo ako, yung bobo mo. Alam, tama nga yung sa akin eh. Tama nga yung i-apply ko para dito sa trabaho natin, tama yung gawin natin. Makita ng boss, okay yung Ikaw, basta ka lang dahil senior siya eh. Basta mo lang ako basta mo lang ako tinotoxic. Na wala naman natututunan. Walang ambag. Ako nakikita ko magandang structure. Lalatiguhin mo yung... Hindi naman kasi ikaw rerekta sa empleyado eh. Kumbaga ang lalatiguhin mo yung manager. Dapat yung ugali ng manager mo, hindi niya i-ano sa babae. Dapat siya yung kalmado doon na marunong umintindi. Na may latigo pa rin talaga dapat konti. Pero hindi kasi yung sa'yo kasi yung naranasan kasi natin, hindi siya latigo sa trabaho, ranting siya, rant lang siya. Tapos pang da-downplay, di ba? Iba naman kasi yun eh. Pero ako, kung sakali man maging boss ako, balance talaga. Ako balance eh. Kasi again, nandun tayo sa tao yan eh. Di ba? May problema rin yan. Pero syempre, ibahin, dahil professional tayo, iba yung problema mo
kasi naniniwala tayo wag mong dalhin yung problema mo sa opisina. I agree. Diba? Pagdating dito sa opisina, ano problema? Pero kasi ito mali mo. Pag di mo inayos to, ito ang consequences. Yan, latigo yan. Okay yan. Latigo yun. Okay diba? yan. Pero ano bang maitutulong ng company sa problema mo? Oh. Diba? Yung mga ganong klaseng communication kasi, again, pare-pareho lang naman kayong tao dyan. May kanya-kanya yung problema. Pero yun, kailangan nyo lang ma-address yun. What's benefit sa company at syempre doon sa well-being din ng tao. Ang pangit talaga pag pure latigo, putang ina. Walang mangyayari din, di ba? Kasi ba yung pinagkaiba naman ng latigo sa ng lalait na lang. Iba kasi yung sa Iba. power tripping na sila eh. Parang ang bobo mo naman, parang ano ba nangyayari kasi diyan? Hindi yan yung latigo sinasabi ko. Ang sinasabi kong latigo, nagawa mo tong mistake na to, tanggapin mo tong consequences na to. Magnakaw ka, sisibakin ka namin. Oo. Yun. Totoo yun. Ginagago mo yung trabaho mo, papalitan ka namin. Hindi namin nakikitang enthusiastic ka sa ginagawa mo dito sa trabaho namin. Hindi ka belong dito sa opisina namin. Or, bibigyan kita ng time para baguhin yan. Kapag hindi mo pa rin nabago yan, sorry na lang. Kasi ang kailangan namin dito is yung may vision din kagaya namin. Oo. So, I think, marami-rami na yun. Parang, Hindi, tsaka tama yun na ma-clarify lang natin. Hindi ibig sabihin na pinagsasabihan namin yung mga boss na kupal sa'yo, matik, mali na sila. Kung yung ang gusto pa rin nila is to improve the company, which is pare-pareho kayo nagtatrabaho pwede doon. yun. Ano yun? Understood Pwede yun? yun, Oo, oo. kaya lang maging klaro lang. Baka mamaya sabihin nila, so yung boss ko pala. Hindi, magkaiba nga yung sinasabi namin na nilalait ka lang doon sa what's benefit sa company. So, ano yun? Kasi yung kay Josh, dina-downplay siya sa Oo. motor or sa personal na Buhay, pag-decision niya. diba? Buhay. Oo. Business niya, di ba? Kay Ching, naranasan din niya na labas naman na sa trabaho yung pinagsasabi. As long as work yan, nilalatigo ka sa work mo, fine. Hindi ka sinasabi ang bobo. Fine, okay lang yan. I think marami na kayo natutunan. Yun, tama yun. So, maraming salamat mga pare sa panonood. Leave a comment down below. Meron ba kayong mga bad experiences sa mga company ninyo? Paano ninyo nagawa ng solution? Anong nangyari? Kwento nyo yun sa baba. Maraming salamat sa panonood pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Antispot Podcast. Babalik kami. Walang pake, payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. At si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka,